Sa tatlong magkakasunod na taon, ang Ateneo Blue Eagles muli ang nagkampiyon sa UAAP Basketball Finals. Tinalo ng Ateneo ang FEU Tamarao sa Game 2 kani-kanina lamang po na napakainit. At nakatutok si Connie Season live mula sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Connie, kumusta dyan? Yes, Jiggy. Tama ka, talagang proud na proud nga ang mga Atenista sa bagong tagumpay na kanilang nakamit ngayong gabi. Sa score na 65-62, tinalo ng Ateneo Blue Eagles ang FEU Tamaraos. Pero si Aling Marisa nanghihinayang na di nakaabot sa panonood ng laro. Galing pa raw kasi siya sa opisina niya sa Parañaque, kaya naman agad siyang tumuloy sa souvenir shop na ito para bumili ng t-shirt. Bakit ho niyo nagustuhan naman ang Ateneo? Maganda sila maglaro, malinis. Ang mga FEU fans, bagamat talunan, wala naman daw pinagsisisihan. Lumaban kami, lumaban. Kaya naman. Kayang-kaya. Next year. Kahit alumni na kami. Kahit graduate na kami. Tama raw pa din. Napuno ng mga Ateneo at FEU fans ang Araneta Coliseum. May kapasidad itong mahigit 23,000. Sa dami ng tao, nagpakalat din ang pulisya ng mahigit sa 100 sa loob at labas ng Coliseum. Bukod sa pulis, nakaantabay din ang ambulansya pati na ang bomb squad. Jiggy, in high spirits hindi lamang ang mga Atenista, kundi pati na rin ang pulisya dahil sa pangkalahatan naman daw ay naging mapayapa ang pagtatapos ng UAAP game ngayong gabi. Maraming salamat, Connie Season. Tuloy ang paninita ng Metro Manila Development Authority sa mga sasakyan na nagbubuga ng maitim na usok. Yung mga nahuli, tinanggalan ng plaka at pinagmulta. Nakatutok si Marisol Abduraman. Target ng mga spotter ng MMDA sa bandang Balintawak area, mga sasakyang nagbubuga ng maitim na usok. Ilang bus ang nasampulan gamit ang makina na tinatawag na opasimeter. Ikinabit ang hose sa tambutso para masukat kung marami ang usok na ibinubuga ng sasakyan. Matapos ang testing, automatic na lumalabas mula sa makina ang printed ticket na magsasabing pass or fail. Ang mga bumabagsak, tinatanggalan ng plaka at tinitikitan. 1,000 piso ang multa sa first offense. 3,000 pesos naman sa second offense at 5,000 pesos sa third offense. Pag nahuli uli, kanselasyon o suspensyon ng prangkisa sa loob ng 1 taon. Pati mga jeep at pribadong sasakyan, hindi nakalusot. Wala akong magawa eh. Batas yun. Pero tila may mga pasaway na driver. Ang bus na ito, pangalawang beses nang nahuli. Nitong Lunes lang huling natikitan. Pero dahil may 3 araw naman na palugit bago matubos ang plaka, pinagbigyan ng mga operatiba. Dapat itong bus na to, hindi na to pagala-gala. Tinutubos muna nila yung plaka sa LTO at ipayos mo na yung sasakyan kasi itetestingin na ito sa MBIS ng LTO. Tinutubos pa lang yung yung plaka, tapos ayusin na po yun. Simula nung paigtingin ng MMDA ang kanilang anti-smoke belching operation nitong Marso, nasa 2,000 plaka na ang kanilang nakukumpiska. Pero hindi raw nangangahulugan na ganito lang kakonti ang bilang ng mga sasakyan na may ibinubuga na maitim at maruming usok. Kaya pakiusap nila sa mga motorista, pusa nang linisin ang kanilang mga makina at huwag nang hintayin masita at magmulta. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Hindi kumasa si Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa hamong debate ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Ayon sa gobernador, abogado na lang daw niya ang ilalaban niya sa senadora. Pero giniit ni Singson na dapat ipa-lifestyle check si Santiago. Marami raw kasing mga ari-arian ng senadora kahit wala naman daw itong negosyo. Sa privilege speech ng senadora noong nakaraang linggo, idinawit niya sa wedding si Singson. Sa kanyang tweet, tinawag ni Santiago na sabit si Chavit. Papalitan ko rin naman ang pangalan niya. Hindi na siya Miriam, Brenda na siya. Huwag siyang magbintang na malinis siya dahil mas marumi record niya sa akin. Balita naman sa showbiz, ihahatid dyan ng kapuso nating si Luan D. Luan. Thanks, Mel. Hindi na raw kailangan ng interpreter ni Binibining Pilipinas World Zarina Gatbonton. Confident daw kasi siya na kaya niyang sagutin in English ang tanong sa Miss World pageant sa October. Ang chika hatid ni Lars Santiago. Isa pang buhay. Mas gugustuhin ko po maging
Puno. Nang sagutin ni Puno na Charina nagbibigay sa Gatbonton atin sa ng Tagalog ang tanong sa hingala. kanya sa Binibining Nagbibigay Pilipinas sa atin Finals ng Night. buhay. Hindi iilan ang nagsabing hindi niya kayang sumagot sa wikang Ingles. Ngayong papunta na ang beauty queen sa Sanya, China bilang kinatawan ng Pilipinas sa prestihiyosong Miss World pageant. Marami pa rin ang nagmumungkahi na gumamit siya ng interpreter. No. So, I would answer it English na, hindi na po Tagalog. Pinaghanda ang mabuti ni Charina ang paglaban sa Miss World sa October 30. Nagkaroon siya ng masusing training sa pagsasalita ng ibang wika tulad ng Spanish at Mandarin. Nagkaroon din siya ng review sa Philippine history at literature at syempre sa tamang paglakad at pagdadala ng sarili. Laking pasasalamat naman ng dalagang Bulakenya na maging ang mga opisyal ng kanyang lalawigan ay susuportahan siya hanggang China. That's why I'm so thankful sa mga kababayan ko po, especially dun sa mga sasama and mga tumulong sa akin para makarating dito na hanggang ngayon ay nakasuporta po sa akin. Hindi rin kinakabahan si Charina na haharap siya sa mga taga-China pagkatapos ng kontrobersyal na hostage crisis na nangyari sa Maynila noong Agosto. Sana kami na rin po yung maging way nung maging best represent ng country na makita nila na ang mga Filipino is loving talaga, caring and hospitable. So sana po kami na yung maging ambassador of goodwill. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. After Charisse, Britney Spears, sunod na napanood sa hit TV musical na Glee. Tutukan yan. Mel? Salamat, Luan. No show si dating Senador Mar Rojas sa unang preliminary conference na electoral protest na inihain niya laban kay Vice President Jejomar Binay. Nakatutok si Joseph Morong. Sa preliminary conference, itinakda ang mga pag-uusapang isyu at mga testigo ng magkabilang kampo para sa electoral protest na inihain ni dating Senador Mar Rojas sa pagkapanalo ni Jejomar Binay bilang Vice President. Dumating si Binay pero wala si Rojas. Hiling ng mga abogado ni Rojas sa Korte Suprema na tumatay yung Presidential Electoral Tribunal o PET magsagawa ng forensic analysis ng mga PCOS machine na ginamit noong May 2010 elections. Sabi ng kampo ni Rojas, pumalya raw kasi ang mga makina kaya di raw nito nabilang ng tama ang mga boto. May mga pagkakataon din daw na resulta sa testing ng PCOS ang nabilang at hindi ang aktual na boto. May mga compact flashcard din daw na pumalya. If something can be reconfigured to read, it can be reconfigured not to read. Mahigit 2 milyong boto na dineklara daw na null votes o kaya ay hindi nabasa ng tama ang hinahabol ni Mar Rojas. Karamihan dito galing sa mga lugar kung saan siya malakas. Ayon sa kampo ni Rojas, sapat na ito para mahigitan nila ang 700,000 votes na lamang ni Binay laban sa kanya. Pero sabi ng kampo ni Binay, walang 2 milyong boto ang pinag-uusapan dito. Base na rin sa listahan ng mga presintong pinapasilip ni Rojas, mayroon lamang 185,000 votes doon. Tinawag pa ng kampo ni Binay na pagbuhay sa patay ang petisyon ni Rojas. Wala rin daw sa kapangyarihan ng PET na magsagawa ng forensic analysis at random manual audit. These are pre-election controversies that cannot be raised now. Otherwise, you will be disturbing the integrity of the results of the election. It is like doing a surgery on a cadaver in an attempt to resuscitate a corpse. I'm really overconfident. In fact, as I move around the country these days, it only confirms that I really won in that election. Pag na-resolve na ng PET ang mga issue ay saka pa lamang ito magtatakda ng formal na pagdinig sa petisyon ni Rojas. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Malawakang kilos protesta sa bansang Spain. Nauwi sa gulo. Mga driver ng pampasaherong AUV at van nagprotesta laban sa pagsasara ng kanilang terminal sa tabi ng isang mall sa EDSA. At top 2 contestants ng isang reality show sa bansang Australia, masama ba ang loob sa maling announcement ng winner? Tutukan yan dito sa 24 Oras.